po ng DENR, kayo po ay nabigyan ng TRO noong September 2023. Totoo po ba, na-serve po ba nila sa inyo yun? Yes po. So meron po, oo. Ito pong video ay kailan po ito nakunan? Yung nagva-viral po ngayon dun sa vlogger po natin. Last week lang po, ma'am. Last week lang, oo. So hindi pa po nagsasara, kumbaga, ang Captain's Peak Resort. Yes, ma'am. Oo. Bakit sa kabila nung TRO ay hindi pa po nagsasara kung meron na nga pong ganyan na na-serve ang DENR? No comment po dyan, ma'am. Ano po? No comment daw. Ma'am, Yes, no comment po. ma'am, naintindihan ko naman po kung ayaw nyo mag-komento sa ilang mga tanong. Pero at the very least po, baka ba nyo sabihin sa amin kung ano po yung mga mga permit na nakuha ng inyong organisasyon o yung inyong negosyo at kung kanino po nakuha yung mga permit. Kasi ang understanding ko po doon sa mga nakaraan yung interview, nakakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. So, sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay? Before po kami nakakuha ng business permit po sa LGU, doon po kami mag-propose ng mga proposal project po namin sa DENR po, sa Pambi Division po. Sa Protected Area Management Division, sa PANDI. Yes, sir. Board. So, nagsabit po kayo ng proposal sa PAMBI. Pero ang tanong ko po, kung kayo po ay nabigyan ng permit ng PAMBI sa inyong project proposal? Yes, meron po kami mga proposal na nire-reject po nila. Tulad ng mag-construct ng mga matataas na gusali. Kasi meron po kaming dito, parang wala po siyang, ano ba yung tawag, monument ba yun? Oh, yes, monument. Na elevated area. Opo. Yung proposal po namin, sana doon namin itatayo yung swimming pool, pero nire-reject po nila. So, yung approve lang po sa viewing area namin is yung 2 treehouse lang po. Ma'am, sorry po, i-clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po ninyo, in-approve ng PAMBI, ng Protected Area Management Board, ang inyong proposal para magtayo ng 3 treehouse? Tama ho ba? Yes, sir. 3 treehouse po. In-approvean po yun ng PAMBI. At yun po ay... Approve po siya. 2018 po. 2018. Yes, 2018. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Yes, of course, meron po. Okay, that's good to hear po. Pero po yung swimming pool, for example po? Yung swimming pool, meron din proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwedeng mag-construct pag hindi po approve sa kanila. Ipatigil talaga nila yung pagkukonstruct ninyo pag wala po kayong Pag parang wala po kaming permission Oo. galing po sa kanila. Naintindihan ko Talaga naman po. i-approve muna nila bago po kami mag-construct. Naintindihan ko naman po. Ang sinabi po niyo ay nagbigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Ang tanong ko lamang po, kung maaari pong mas klaro, kung inaprubahan po in writing ng PAMBI yung inyong proposal para po sa swimming pool. Yes po. So meron pong separate na kasulatan po yun? Yes po. Yung hindi lang namin na-comply, yung nag-i-issue po sila ng temporary closure po. Yung application po namin sa ACC hindi pa po succeed. Ongoing pa po yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami, yung ACC namin hindi pa lumalabas yung certificate. Ganun po. Yung EEC po sa DENR, kumbaga nahuli ito, no? Hindi po prior to construction. Opo. Naintindihan ko po siya sabi ninyo. Pero baka lang po magka-problema kayo doon sa issue na kayo po ay nagtayo ng establishmento na wala pang approval ng inyong Environmental Clearance Certificate. Kasi po, isa pong requirement ng ECC bago po kayo makapag-construction, lalo na sa isang protected area.
Bagamat meron kayong PAMB approval, kailangan pa rin po ninyo ata ng ECC kasi bahagi po ng proseso yon. Yes, yun lang po ang hindi namin nagawa na i-process pa namin bago kami mag-operate. Okay. Pero yung mga permits po namin sa pag-construct, ibinigyan na naman kami ng mga building permits galing po sa LGU. Sa LGU po. Yung construction po, meron na po kayong permit galing sa LGU? Yes. Yes po. Okay, so both LGU and the DENR issued permits. Okay. Ma'am, ito lang po. Yes po. Example po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung importante po yung kahalagan po ng Environmental Clearance Certificate. Sa batas po sa RA 7586 Section 12, no activities will be allowed without an ECC sa isang protected area. In which case po, protected area po yung inyong kinalalagyan. So, yun po, baka magka-problema po kayo doon. Yes, ongoing na po. Nasa kalagitnaan na po yung pag-process namin. Oo, yun nga lang po, no? Nakalagay din po na regardless of existence of private rights, no activity of any kind, including quarrying, which will alter, mutilate, or deface or destroy the hills shall be conducted. O bakit nyo po ituloy itong pag-construct ng swimming pool? Siguro gusto rin po maintindihan ng mga netizens, bakit nga po ganito yung naging proposal po ninyo na magtayo ng swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills. Ito nga po, pinagmamalaki natin ang buong bayan, di ba? Kumbaga yung yamang kalikasan po natin, ano pong nasa likod nung mga inisip at ginagawa po ninyo dyan? Yung sa amin po, pag nandito po kayo sa resort po namin, yung makikita nyo po is legally na nakapasok po siya sa proposal na 20% po. Yung makita nyo po yung slide namin na medyo elevated po siya. This is po the second time na na-trending ang Captain's Peak Resort. 2023 po. Ito po yung first time na na-trending at saka nagpunta po dito yung DENR PAMB. Parang demeasured if we are violated the measurement from the premises of the Chocolate Hills, but luckily we are not. So sinabi po nila, so nag-imbestiga na po ang DENR tsaka PAMB. So sinabi po nila nung unang pagkakataon na hindi po kayo nagva-violate. Tama po ba? Yes, 2023 po. Nag-trending po ito sa 2023 po. I think September. Yung the Captain's Peak Garden.